worship. Now, unsa may magdiktar sa kanta nga worship na siya or praise? Tama ko. Unsa may magdiktar nga ang kanta worship ba na siya or praise? Kaya dahil worship kung paspas praise. Di na mao. Ha? Ang basihanan nga ang kanta either worship or praise is ang iyang mensahe. Ang iyang lyrics. Inyo nang basahon. Unsa man na, sa inyong pagsabot, kung worship na, ato that worship, isang paspas na, worship na siya. So ato nang uklon sa ato munahuna ng karaang panguna-una nga paspas gani, praise God na, dili na mao. Na ay praise nga hinay, na ay worship pod ka, paspas, based sa mensahe sa kanta. Okay? So, worship team, worship leader. Ako na ho ng mga worship leader. O kamong dili pa worship leader, paminaw mo. The role of worship leader is to prepare the way of the Lord. Okay? To prepare the way of the Lord. Okay? Another one, the role of worship leader is to bring the people into the presence of God. Daton ang mga katawan ngadto sa presensya sa Dios. Dili daton sa iyang ministry. Amen? Daghang mga worship leader that they are trying to catch the attention of the worshiper onto themselves. That is wrong. Kung worship leader ka, imong daton ang mga tawhan ngadto sa Dios dili nga sa imong ministry. Kaya daghan kong nadunggan nga kasi mo litron si sister ali ta kuan. Lami untag si kuan. Nya katong worship leader nga siya mulit iya pang announce ako mulit nung Sunday. Sige attend me. When you do that, you are drawing those people onto yourself, not onto the Lord. Klaro ba? Worship leader. Hello. Ay, worship leader din eh. Ay, naman ko siya po trabaho na niya ako. What about si John the Baptist? Si John the Baptist, he was preparing the way of the Lord, coming ni Jesus. So, ang purpose ni John was to prepare the coming of Jesus. Iun-ana ng trabaho sa worship leader o sa worship team. Magpreparar mo sa way ni Lord nga moabot sa inyong taliwala. Okay? Now, the level of your preparation determines the deepness of the presence of God that you will encounter. Naay mga worship leader or worship team members, mabalaan rag Domingo, from Malones hangtod Sabado sungayan. Yang sama ninyong pagdalas presensya sa Ginoo, mag-ingon ana inyong kinabuhi. Okay? So, ang worship leader, with the help of the worship team, will change or create an atmosphere nga mo influensya sa ubang katawhan nga presente diha sa padagtigom. Example, John chapter 8, si Maria. 8 ba to? John chapter 12. At ang human gibanaw ni Jesus si Lazaro, pagka-following, nag-host of dinner sila ni Martha o sa Maria. O si Maria, in honor ni Jesus, na iyang gibanaw si Lazaro. Now si Mary performed a certain degree of worship that changed all the atmosphere of the house. Ano naman?
Kasi gigamit ni Mary sa pag-worship ni Jesus. John chapter 12. May basa-basa dito yan. Okay. Baratahon, no? Dili, mahalon. According to the Bible, when Mary started to offer the act of worship, ganyan gigamit tong spikenard perfume. Ningon ang Biblia nga ang kahumot sa perfume covered the entire household. Nga abot sa kusina ang kahumot. So literally, it changes the atmosphere of the house. By a single act of worship, it changes the atmosphere. Now, same sa church. If the worship leader is a real worshiper, he or she will change the atmosphere sa church. Katong dili ka na hinimbahon, mahinimbahon na lamang tungkol sa worship leader. Sa una, silang Sister Ruwen, opening song lang. Alas 9:30, opening song lang. Hantod na ng alas 12. Wala na yung trabaho ng mga tao. Worship na lang, hilap, luhog. Worship, opening song lang. Muna ako ngayon, a real worship leader can always change the atmosphere sa tibuok simbahan. And there were even times na si Sister Ruwen mag-lead to worship, matupas uban nga makakita, di ni kakita sa nawong ni Sister Ruwen, kaya amo makita hayag kaayo na mula adlaw. So literally, Ruwen shine like a light at the time because she was a genuine worshiper. Have you experienced that in your church? The opening song lang, hantod na alas 12, hilakay ang mga tao? Why? Si Ruwen Magod, all in kay siya when it comes to the Lord. Okay? Total surrender to siya ba? So, worship leader, muna yung trabaho. Okay? So do not approach God empty and dry, meaning sa Ginoo. Si Jack Hayford, Dr. Jack Hayford, ang presidente sa Unas Foursquare, he was really a popular worship leader sa Amerika. Kung buhi pa kayo na imong unod, buhi pa na imong karang mga tao, it's very difficult for you to become a genuine worship leader. You have to die. Sa dihang another trivia. Asa sa Biblia niguwa for the first time ang word na worship. Bisan doon na siya dagang servant. Nag-andam siya kalayo, nag-andam og kutsilyo. Kining tulo gikinahanglan ni sa genuine worship. Ang word speaks of commercial value, speaks of kwarta. Mananingon Jesus, you cannot serve God and money. Okay, kung nahuktan ka kung kas kwarta ron, di ko ka-attend of real worship. And then, sunod, kalayo, speaks of passion. Okay? Mainiton ba ang imong pagpangalagad sa Ginoo? Mainiton ba ka nahigugma sa Diyos? Ikatulo, kutsilyo, simbolos kamatayon. Patay na ba ka niya sa imong unod? O buhi pa kayo? Atlaw, 2 bilyones ka-text ang ipadalas mga Pinoy. 2 bilyones, dili milyon na, bilyon. 2 billion a day text messages in the Philippines alone. Appointed worship team member.
Number one, loyalty. Okay? Dapat loyal ka ni Lord o sa pastor. Kisa man ang mga worship team members sa Old Testament. Kinsa? Levites, ha? House of Levi. Mo ka gulo? Kinsa ng worship team sa una sa Old Testament? May usa ka sa kasing-kasing sa imong leader o sa imong Ginoo. So if you are not loyal, wa kay klaro pagka worship team member, probably you are not called to be one. Okay? In fact, in the Old Testament, the first line of defense sa pastor, mao ang worship team. Kinsay mo away sa pastor, ang mudipintas pastor, ang worship team. Okay? Sa una, sa diyang naghimo silang aron o golden calf, nasugo si Moses, nanaog si Moses gikas bukid, o ningon siya, katong akoa aras likod, katong dili akoa diha kos pikas. Yan yun ang Biblia. The first one to gather around with Moses were the Levites. Ang mga worship team. Ang worship team members mo ay una nga defense sa pastor. Una nilang atakihon ako worship team. Pero karon sa ubang simbahan, mangunay ang worship team og away sa pastor. Ganahan nila sa dapit na simbahan. Ang mga Levites, sa una mag-camp na sila sa desierto, Love ang for the Levites na ang house tupad of sa God. tabernacle. Na sila tupad sa tabernacle nga naman. Worship team man sila. And they love the house of God. Kung worship team member ka, nga talagsaon na ka makitan sa simbahan, di ka ang ngayang himoong worship team. Remember? Okay? Among worship team dito, manilhin, limpyo. Kamo, mga worship team, nalimpyo mo simbahan. Kasi kung mag-practice, ibiyaan rin nyo na inyong mga haliminta din na. Okay? Dito sa Muan Church, kung man practice o pagsimba, ginatrapuhan nila na kanan, microphone, hasta di trapuhan, kanan, gitara, napuhan ko na. Trabaho dili lang tukar, apel panlimpyo simbahan. Okay? Sunod, ikatulo, worship team must have a servant's heart. Na kay kasing-kasing ng mga lagad. Okay? Dili ka, wala ka na, ay na lang patuga. O, naamoy, paan? Sa di mo bang mga worship team mo dugo-dugo naman, member? Ambot o nakadungog o guilty? Kaya mo dungo naman. Okay? Naba mo yung servant's heart. Ikaw, servant's heart. Ha? Kanin mo sa itong bagyo? Odette? Itong bagyo, Odette? The first one to respond, nagikas Valencia sa aming simbahan, worship team members. Amot-amot sila kwarta, palit silang mga sulang tubig, trapa, hatod dinis. Ila itong kaugalingon. Maadlo ka ni pastor ang tubag kay maigo niya mo. Okay? May tambuon, balak, sapa, matinambangon. Humble. Sanctified life. So muna'y kuhaan mo na yung requirement sa worship team. Humble. Sanctified lifestyle. Now, about sa musical virtuosity. Now, number one, worship team member, pamina mo ha, ang imong abilidad sa pagtukar og instrumento, dili na igo para mahimo kag worship team member. Ang problema sa kadaghanan ubang simbahan,
Kung na membro nga may motokar, ato ibutang sa worship team, kay may yung gitara, may yung baho. Ato siya apilon sa worship team. Sayop na. Kaya ang basihanan sa mahimong worship team member, dili abilidad. Although usara na siya, but dili na siya numero unong requirement nga mahimo siya worship team members. Una, kini. Kaya kung wala ka dire, wala ko na imong worship, wala kinabuhi. Pero kung naa ka dire, ubanan sa imong abilidad, agwapo kayo. So, kung abilidaran mo, di mo ng Biblia, sa Chronicles 15, si Chinaniya instructed about the song because he was skillful. Skillful na siya, pero gituluan na gihapon siya. So the musician, si David Tabernacle, were instructed in the songs of the Lord. And they were cunning. Nilinig na sila. May nang mantukar, pero gituluan na gihapon. So ayaw mo kahiubos ng gituluan mo. Pasalamat mo nga pasigig uminto ang inyong kahibalo. Okay? Kaya dihan nato makita how humble you are. Dong, hinihinin nung kay, mahulog niya ka. Kaya matay manaog ka, kay murag mahulog yung ka. Di na pa. Pwede po siya mubaho. Okay? Si Bingbing, among keyboard player, pwede mo violin. Ang among bahista, pwede po mo gitara. Ang among gitarista, pwede po mo gitara, pwede po mo drum. Flexible ka. Kaya usahay absent ng usa, makapuli ka. Percussion, usahay percussion. Drum. Brass. Yung mga baho. Orchestrating. Kanang orchestra na. String, guitar. Composing. Even teaching and prophesying. Muna yung ilang abilidad sa una. Dili sila limitadong usa. And if you want to increase your skill, you have to be teachable. Okay? Sa may literacy, yung magsabot. Ha? Sa may literacy, sa may kalain ng illiterate o literate. Masama mo, literate mo or illiterate? Isa mo. Ano ang sana mo? Okay. Balo ba mo nga ang drum dinuta? Dinuta na ilang ito. Saga naghapak na ilang lawlaw. Dinuta na. Pagsabot ilang usay no. Sa ang king. Di kayo saga naghapak. Asa na mo dito? So kung wala kay kung illiterate ka sa music, wala di ka mo senso. That's why you need to be teachable. Worship. Kinsa nang sala na wala ka na bless sa worship. Dili na sala sa worship leader, di na sala sa worship team, imo nang sala. Okay? Wa ko na bless. Nga naman wa maka na bless. Nga ang simba din na dili man na para nimo, para man na sa Ginoo. Kung niana ka diha para ma-bless ka sa kanta, sayo na daan imong rason ni simba ka. Ni simba ka haron nimo dayigon ang Ginoo. Muna yung tinuod ng worship. Kung worshiper ka, nga igo na kang take, di ka worshiper. Take care ka. Because ang tinuod ng worshiper, giver. Muhatag og mga pagdayeg, pagpasalamat sa Dios. So kung wala ka na bless sa worship team, kay wa ka ga-worship. So, paminaw ha, worship begin with the individual. So dapat unta, wa pa mo niabot sa simbahan, prepared na mo nga mo worship. Andam na mo.
Worship does not start with the worship team. Worship does not start at the platform. Worship does not begin with the congregation. Worship begin in the heart of every believer. Diya, magsugod sa inyong kasing-kasing ng worship. Kung kamong tanan, mag-worship mo, bahalag worship nila. Ayaw, ikaw na. Just worship God. Siya po, worship na Ginoo. Kasi nasong ka. Naog na pasensya sa Ginoo.